welcome and welcome back to my YouTube channel. And for today's tutorial guys, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba natin i-activate ang ating BillEase account. But first, kindly subscribe to my channel and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And if you want to learn more, just keep on watching and let's start. So ayan guys, for today's video, i-open lang natin ang ating BillEase application or BillEase account. So make sure guys na naka-register na kayo dito sa BillEase para ganito na yung lalabas. So kung hindi pa kayo naka-register guys, meron akong tutorial na nakalink sa description box kung paano nga ba mag-register or mag-open dito sa BillEase. So ayan guys, para ma-activate, ang kailangan lang is mula dito sa home, itatap natin yung activate. So ayan, pagka-tap ng activate account, pipilapan lang natin yung information about sa sarili natin. So kailangan guys, accurate yung ilalagay natin kasi nga imamatch nila yan sa ID na isa-submit natin. So ayan guys, pilapan muna natin dito sa gender. So lagay natin is female. Then lagay natin yung first name. Then last name. So lagay natin. So scroll up lang natin. So dito na tayo sa date of birth. So lagay nyo lang yung inyong date of birth. So, pagkalagay ng date of birth guys, dito naman tayo sa marital status. So, tap natin yung marital status and mamili lang tayo dito. So, lalagay ko dito is single. So, ayan, dito naman tayo sa nationality. I-tap natin yung nationality. So, pinili ko na lang is Filipino. So, lagyan natin ang check itong box para ma-continue siya. So, kapag okay na and na-fill upan nyo na yung information about yourself, i-tap na natin yung continue. So, dito naman is information about sa residential address natin. So, lalagay nyo lang yung inyong complete address kasama ang postal code, zip code, or landline. So, lagay lang natin yung ating house number or street name. Then, dito sa province, lagay din natin. Then, city, lagay nyo din yung city ninyo. Then, dito naman sa barangay. Then, after dito sa barangay, lagay nyo yung postal code ng inyong lugar. And dito naman sa landline guys is optional lang. So kahit hindi natin siya lagyan. Then dito naman is do you work from home? So depende sa inyo kung work from home ba kayo or hindi. If yes, then yes. Then no yung inyong piliin. So lagay na lang natin is yes. Then kapag okay na guys, napilapan nyo na yung mga information about your residential address, i-tap na natin yung continue. After nyan, dito naman tayo sa character references. So, maglalagay tayo dito ng kahit isang member ng family, full name, relationship, and mobile number nila. So, lagay lang natin yung full name na gusto nyong ilagay dito. Then, relationship is kung ano yung relationship nyo dun sa family member. And dito, mobile number. So, lagay lang natin yung mobile number. Then, okay na tayo sa family member. So, scroll up natin. So, dito na tayo sa college or friend. So, maglalagay din tayo ng isang reference na friend natin or college classmate. So, depende sa inyo kung sino yung gusto nyong ilagay. So, maglalagay tayo. Then, lagay natin yung relationship natin dun sa friend. So, lagay natin is friend. Then, lagay din natin yung mobile number niya. So, kapag okay na, i-scroll up lang natin. So, sabi dito guys is kailangan i-inform daw natin yung ating references na inilagay natin sila dito sa character references natin para in case na makontak sila, may idea na sila kung about saan yung kanilang pag-uusapan. So, kapag okay na, itap na natin guys yung continue. So, dito naman guys is maglalagay na tayo ng ating ID. So, tap lang natin yung choose ID type. And dito, ito yung mga available na ID na pwede nating isubmit kay BillEase. So, piliin ko na lang dito is national ID. So, tatap ko yung national ID. And then, ilalagay naman natin yung ID number ng ating national ID. Then, kapag okay na guys, nailagay nyo na yung ID type and then ID number, itap na natin yung take photo. So, picturean lang natin dito guys yung front ng ating ID. So, ayan. So, make sure guys na malinaw yung pagtitake ng photo nyo para mas madaling mabasa. So, ayan. Okay na. So, yung likod naman ng ating ID. Then, tap natin yung yes, looks good. So, guys, nire-review na nila yung aking sinubmit na ID. So, magwe-wait daw tayo in less than 5 minutes.
Then after nyan guys, itap na natin yung take a selfie since na-verify na nila yung ating valid ID. So dito mag-scan lang tayo ng ating face. So tap natin yung take a selfie. Then lagay nyo dito yung face ninyo hanggang sa ma-scan siya ng maayos. So yan guys, nakapag-take na tayo ng photo. So kapag okay na, itap na natin yung yes, looks good. So, i-review ulit nila yung ating selfie in less than 5 minutes. So, wait lang natin guys kasi ito na yung last step. So, dito naman guys, tell us about your income. So, ilalagay natin dito kung ano ba yung pinagkakakitaan natin. Kasi dito magbe-base si Bill is kung magkano ba yung i-approve nila na credit limit. So, lagay natin is freelance. So, tatap ko na lang yung freelance. And dito, choose industry. So, lagay nyo lang kung ano yung industry. So, nilagay ko na lang is others. So, lagay ko is YouTube. Then, job title. Content creator. Then, dito naman is ilalagay nyo kung kailan kayo start nagkaroon ng income. So, lagay natin. So, ayan. After yung mailagay yung date, guys, lagay natin dito sa baba yung email. Then, next naman ng email is yung gross monthly income, kung magkano yung estimate na kinikita nyo sa isang buwan. So, lagay natin. Then, dito naman sa payout frequency is kung gaano kayo kadalas nagpe-payout. So, tap natin yung frequency. So, every month yung ilalagay ko. And dito, mamimili kayo kung tuwing kailan kayo nagkakaroon ng income. So, lagay natin is, I get paid every 30th or 31st in the end of the month. So, ito yung pipiliin ko. And kapag okay na guys, napilapan nyo na yung mga information regarding sa inyong income, itap na natin yung continue. So, ayan guys, after kong ma-submit yung mga information and application, ganito na yung lumabas. So, we are reviewing your application. So, sabi dito guys, is i-review daw nila yung application within 1 banking days. So, kapag may mga clarifications daw sila, magsasend daw naman sila ng email. So, ayun lang guys, mag-iintay lang tayo within 1 day. And ayun lang guys, ganun lang kasimple kung paano nga ba i-activate ang ating BillEase account. If you have a question, kindly comment down below and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And thank you for watching! Living life, every day, late at night, not okay.